Hey! Bakit matatalo si Michelle D sa Miss Universe Beauty Pageant? Yan ang ating pag-uusapan. Violet reaction, views and opinion ko, alamin ninyo. Pero bago ang lahat, mabuhay Cruellas! Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming salamat po. Sa mga bago ko dyang subscriber, thank you so much sa pagsuporta. Sa mga returning viewers ko and dati nang nagsusuporta sa akin, maraming thank you. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videos at syempre yung aking live. Sa mga subscriber ko ngayon nanonood, please lang manood kayo ng isa ko pang YouTube channel, Jing Ortega Daily Vlogs. Doon ninyo malalaman kung sino ako, doon ninyo ako makikilala, lalong-lalo na. Maraming salamat po. Hola! Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon kung bakit matatalo si Michelle D sa Miss Universe competition. Nung isang araw, isang araw ba yun? Last week, last week pinag-usapan natin kung bakit siya mananalo sa Miss Universe. Ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit siya matatalo. Diba? Nakakaloka, hindi naman pwede perfect at pwede na lang manalo ang lahat. Sa mga narrow-minded, skip the video. Sa mga open-minded, please continue the video dahil magkakaintindihan tayo. Yung mga fans ni Michelle D na mga makitid ang utak, next video na po. Pero ito po ang dahilan kung bakit. Para lang naman sa akin ito talaga yung dahilan. For me, ito yung talaga yung dahilan kung bakit matatalo ang Michelle D sa Miss Universe 2023. First na dahilan na naiisip ko, ito talagang ikakaligwak niya kung unprepared siya. Matatalo talaga siya ng bonggang-bongga kung hindi siya nag-prepared sa competition. Kasi sino ba naman ang mananalo kung wala kang alam, kung wala kang pinaghandaan, kung hindi ka nag-training, kung hindi ka nag-practice, kung hindi ka nagbasa, mga ganon, unprepared. Kaya kailangan talaga yung aspeto na ito ay kompleto ka. Mentally prepared, physically prepared, emotionally prepared, and financially prepared. Pero yung financially prepared siguro sa organization yun. Pero as Michelle D siguro, kailangan mo rin yun para sa sarili mo. Para magawa mo yung gusto mong gawin. Para magawa mo yung eksena mo na gusto mong iparating sa Miss Universe. Kailangan talaga makita yung eagerness and dedication doon sa pag-prepared mo para sa Miss Universe competition, para sa corona, para sa pagligaw doon sa Korea. Ayun yung aking unang naiisip. Pag hindi talaga prepared, isa yun sa dahilan kung bakit hindi ka mananalo sa Miss Universe Beauty Contest. Next, diba? Nakakaloka, ang dami. Pero bigyan ko lang muna kayo ng mga ilan-ilan na dahilan kung bakit siya matatalo. Ang sumunod, toxic fans. Yun talaga. Isa yun sa humihila kay Michelle D kung bakit hindi siya mananalo sa Miss Universe, ang mga toxic na fans. Diba? Toxic overload na mga Filipino fans. Lalong-lalo na yung mga fans ng mga kalaban ni Michelle D sa Miss Universe Philippines na hindi makamove on. Yan mismo ang mga sumisira kay Michelle D sa kanyang preparasyon, sa kanyang sa kanyang candidacy dito sa Miss Universe competition. Aminin man natin sa lahat, yung fans talaga ang humihila, yung fans din mismo ang nanlalait, yung mga Filipino fans din mismo ang gumagawa ng paraan para mahalungkat yung kasiraan ng Michelle D natin. Aminin man natin sa hindi. Yun talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit maliligwak ng bonggang-bongga ang ating Michelle D. So ngayon, nagbigay na ako ng dalawa. Etong last na ibibigay ko na kung bakit matatalo si Michelle D sa Miss Universe competition,
hindi nakasalalay sa Pilipino at saka hindi rin nakasalalay kay Michelle D. Kasi yung pagiging unprepared, nakasalalay yung kay Michelle D. Maging handa lang siya sa lahat, ikakapanalo niya. At yung pagiging toxic fans ng mga Pinoy, mawala lang yun, ikakapanalo niya yun ng bonggang-bongga. For sure. Kasi kung lahat tayo sumusuporta sa kandidata natin, even though na hindi siya perfect, even though na may pagkukulang siya, at alam natin kung ano yung pagkukulang na yun, constructive criticism na lang dapat ang mga the way na pagsabi, hindi yung binabash mo ng bonggang-bongga. Nakasalalay talaga yun sa mga Filipino fans. At saka yung support, di ba? Meron syempre yung mga kalaban ni Michelle D sa Miss Universe Philippines, hindi yan susupport, puro pustaan pa tayo. Hindi yan susupport lalo na sa voting system. Bahala ka dyan sa buhay mo, chu-chu-chu-chu-chu. Di ba? May mga digong level yung ano. Pero para sa akin, ito talaga yung pinakadahilan kung bakit hindi mananalo si Michelle D sa kompetisyon. Hindi siya ang bet ng organization. Ganun kasimple. Kasi kahit ganda ng advocacy mo, kahit pinakabongga ka sa communication skills, kahit pinaka-prepared ka, kahit pinakamagaling ka sa pasarela, kahit pinakamaganda pa yung gown mo, kahit nasa'yo na ang corona, kung hindi ka bet ng organization, lot ka pa rin. Ganun po. Yun yung mga possible na ikatalo talaga ni Michelle D, yung hindi siya bet ng organization. Yung hindi siya talaga yung napi-picture out ng organization na manalo, na sumunod na mixed Miss Universe. Even though nag-perform siya ng bonggang-bongga, even though na at saka nakikita naman kasi na pag hindi ka ng bet ng organization, di ba? Mukhang liligwakin. Papasukin ka kasi malakas ka, ganyan. Bongga ka, bongga yung credential, bongga yung background, papasukin ka. For the sake of, lang yan. For the sake of, ano ba tawag doon? Yung, lang yan, palabas lang, diba? Pero, hindi ka pa rin niya paaabutin doon. May magagawa pa rin silang palaan, lalong-lalo na kung hindi ka bet ng organization at ng mga judges. Yun yung nakakalungkot na, yun yung nakakalungkot na part sa pageantry, no? Kahit na pinaka-prepared ka, kahit ikaw yung pinakamaganda, pinakabongga ang advocacy, pinakabongga sa lahat, ganun. Sabihin man natin. Pero kung hindi ka talaga bet ng judges, hindi nakarelate sa yung judges at saka organization, puro yagaba, talo talaga din. Wala talagang exception, talo talaga. So hopefully hindi mangyayari yon sa kay Michelle D, yung hindi siya mabetan ng organization, at sana hindi na mangyayari yung super toxic Filipino fans na super lait kay Michelle D, lalong-lalo na yung mga fans ng kalaban ni Michelle D doon sa Miss Universe Philippines, dahil hindi pa sila nakaka-move on. Aatakihin na nga yan sa puso feeling ko nga ganun, kasi sobrang hindi sila maka-move on. At sana super prepared siya, kasi may pa siya nanalo. Sana ang daming buwan na dumaan, naghanda talaga siya ng bonggang-bongga. Naghanda siya ng mga gamit niya. Hindi yung, tawag dito? Hindi yung malapit na yung competition, saka palang maghahanda. Diba? Nakakalungkot yung part na yun. Kasi normally, sa Miss Universe Philippines, kung kailan na malapit ang competition, hindi pa tapos ang gown, hindi pa tapos ang national costume. So na be? Anong purpose ng maagang pageant kung hindi naman naghanda? Puro Blapebe lang, puro pictorial lang. So, anong gawat ganap dyan? Dapat habang malayo pa yung pageant, pinaghandaan na yung gown, pinaghandaan na kung anong national costume, at pinaghandaan na lahat ng posibleng gagawin, lahat ng OOTD sa bawat araw na lumalabas si Michelle D. Sana ganun, no? Dahil matagal naman na siyang manalo ng May pa. And hopefully, ganun nga ang ginawa ng organization at ng team ni Michelle D. Palagay ko magiging Miss Universe talaga siya. Pero yun yung mga nakikita kong tatlong dahilan kung bakit hindi siya mananalo Miss Universe. There you go, guys. Comment down below kayo kung ano pa ang naiisip ninyo kung bakit hindi siya na mananalong Miss Universe. Comment down below lang kayo o nag-usapan natin yun sa comment section. Maraming salamat. This has been Hazel Ortega. Hanggang sa muli. Paalam!